First time mo lang makakita na nagpa-power drill na naka-crop top tapos naka-pink na short. Hi guys, ako nga pala si Kuya Renan. Tambay ako pero marami akong pangarap. Pangarap ko yung mamanual na ginagawa at kung paano gagawin yon. Ako hindi ko pa rin po alam. At kayong araw samahan nyo ako sa part 3 ng aming lipat bahay serye ni Commander mga lodi. So kung maalala nyo ng part 2, nag-try kami ng mga bata na ayusin yung mga gamit sa bahay nang wala si Commander. At ayun na nga, naalanganin, hindi kinain ng powers namin. At by the way, kung hindi nyo pa napapanood yung part 1 tapos yung part 2, pwede nyo pong balikan dito sa page ko mismo. Okay, sana nga ba tayo? Hindi namin kinaya ng mga bata, kaya yon, humingi kami ng tulay yung Commander. At syempre on the spot to the rescue naman agad ang ilaw ng aming tahanan. Bago nga kami bumalik doon, bumili muna kami ng ilang gamit. Hindi ako maiyang sabihin na itong lalagyan ng plato na to. Nako, ito yung pinakaunang lalagyan ng plato na nabili namin ni Commander. Pati na rin tong gas stove. Although marami na rin kaming gamit na nabili, pero yun na nga, gaya ng sinasabi ko, di ba? Isa to sa mga rason kung bakit gusto kong bumukod. Kasi kung hindi pa kami nag-try mag-rent ni Commander, nako, hindi ko ma-realize na wala pa pala kami kahit sariling lalagyan ng plato. Akalain mo yun, nakapagpundar na ako ng mga appliances, kahit sariling lalagyan ng plato, wala pala kami. At syempre, ayan, pagkarting namin sa bahay, first time nakita ni Commander yung kalat. Medyo kumunot nga yung noon ng ating may bahay, pero okay lang yan, hayaan na muna natin siya. Unang ginawa ni Commander, sorby muna, tingin-tingin, tapos pinag-iisipan niya ako na ba yung uunahin niya. Syempre ako, tahimik lang ako dyan guys, kasi wala akong alam sa ganyan eh. Well, marunong naman ako maglinis ng bahay, pero hindi yung ganito kakalat mga lodi, yung hindi pa organized. Nako, wala talaga, hindi mo ko maaasahan sa ganyan. Tingnan nyo mukha ni Commander guys, may pakagat labi siya dyan guys, ibig sabihin ganun kaseryoso yung gagawin namin. At noong nagsimula na nga siyang kumilos, aba, naghanap na rin ako ng pwede kong gawin. Nagsimula na rin ako kumilos kahit hindi ko nga alam kung anong gagawin ko, nabablanko pa rin ako. So ang una kong ginawa, nagpalit muna ako ng mga ilaw. Pakatapos dumiretso na ako sa kusina para maglinis tapos mag-bleach yung lababo. Okay naman yung lababo guys, tiles naman, maayos naman yung pagkakagawa kasi yun, may konting mga stains lang. Pero sure naman ako na kayang-kaya na to ng powers ko. At kita nyo guys, dito sa mga gandang pagkakataon, dito ako natetest yung teamwork namin ni Commander. I mean, pareho naman kami marunong sa mga gawain bahay, pero may kanya-kanya kaming specialty. May mga bagay akong kayang gawin at may mga bagay na mas pulido magagawa pag si Commander ang gumawa. Pagdating sa kusina, sa pagluto, automatic sa akin nakatoka yan. Pero pagdating sa ibang gawain bahay, nako, hinahayaan ko talaga si Commander. Especially sa paglilinis, tapos pagsinop ng mga gamit. Wala talaga akong katalent-talent dyan mga lodi. Well, kaya ko rin naman maglinis ng bahay. Kasi yun nga lang pakatapos, marami pa rin side comment si Commander. At minsan, kailangan niya pang ulitin gawin. Kaya yun, hinahayaan ko na lang na siya gumawa. So yun nga, diba? Ako na mismo magsasabi sa inyo, yung mga nanay talaga, may mga hidden superpowers yan. So, una akala ko kakayanin ko eh, na sige ako na lang, kami na lang ng mga bata. Pero, yun, medyo late ko na nga na-realize na kailangan pala talaga ng tulong ni Commander. So feeling ko pag ganito yung phase namin, baka bukas okay na to, tapos na to. At feeling ko baka bukas din magpunta na rin yung installer ng internet. So kasi papakapitan ko muna ng wifi bago kami lumipat para rekta-rekta na, diba? Wala nang problema. At ito na nga yung sinasabi ko guys, diba? After lang ng halos isang oras na pag-iikot-ikot ni Commander dun sa loob ng bahay, habang naglilinis ako ng kusina, ito na po yung itsura niya mga lodi. Kahit nga makalat pa rin yung bahay, medyo naging maaliwalas na siya at hindi na siya ganun kasikip tingnan mga lodi. Kita nyo naman yan, no? Organize na agad mga lodi. Yung mga gamit papuntang kwarto, yung mga gamit sa sala, yung mga gamit papuntang kusina, tapos yung mga gamit papuntang storage. Pero hindi na rin kami nagtagal dun guys, kasi nagchat yung isa sa mga anak namin na umiiyak na araw si Luna. Syempre sabi namin uwi na, tapos tuloy na lang namin kinabukasan. At kinabukasan ako na nagpunta kasi nagpa-enroll yung mga anak namin kaya walang magbabantay sa mga babies. At pagkarating ko, ang pinakaunang ginawa is ikabit yung wall mount ng TV namin. Bumili na nga rin pala ako ng sarili kong mumurahing drill kasi yon, kailangan ko rin yan lalo pag may mga malilit akong projects na ginagawa rito sa bahay. At syempre safety comes first, diba? Kaya naka-gloves tayo tapos naka-glasses, pero naka-crop top ako tapos naka-pink na short. Hayaan nyo na. O yung mga may papagawa dyan, mura lang po maningil, pero dapat okay lang sa inyo na naka-crop top ako tapos naka-pink na short. And ayan, pakatapos ko ikabit yung wall mount ng TV, inassemble ko na rin yung computer table ko. And yes guys, hindi po siya mamahaling computer table. Actually, nabili ko lang to guys online eh. Pero matibay naman siya guys. And ewan ko nga ba guys, medyo nahihilig kong bumili ng mga gamit online eh. Well, kaysa naman kasi bumili ka sa mall, pag bumili ka online, makukuha mo yung mga halos kaparehong item for a fraction of the price lang. Kaso yun nga lang medyo matrabaho. Kasi ako, bago bumili online, tinitingnan ko muna yung reviews ng mga bumili na, tinitingnan ko kung maganda ba yung feedback sa item, para sigurado naman ako na quality yung item ko na may bili. At siguro naman guys, napapansin nyo, diba? Masyado nakafocus sa kusina. Simula pa kagabi, nandito na ako naglilinis, tapos ngayon inaayos ko yung mga gamit. Kasi ito nga yung parte ng bahay na sinisikap kong matapos agad guys. Siyempre para makapagkuha yung content agad tayo. Feeling ko kasi na-miss nyo na rin yun guys eh. Ah, hindi ba? O di hindi, kung hindi, ikaw nga hindi ka rin niya namimiss eh.
Ano yan, at around 1 PM nga guys, dumating na yung backup ko. So nagkaroon ako ng chance pumunta ng bayan para bumili ulit ng mga karagdagang gamit. At isa sa mga pinaka-paborito kong puntahan guys, yung branch ng DIY sa Goa. Ang dami kasing pagpipilian dito, tapos maganda rin yung quality. Kaso yun nga lang, pag nagpupunta ako rito, ayun, naiinis ako kasi feeling ko kailangan ko lahat. Ewan ko, pag tumatanda na rin ata talaga, nag-iiba ng hilig sa buhay. Shoutout nga pala sa mga staff ng DIY Goa, sobrang babait nyo po. At bigla ko naalala, hindi pa pala ako makain ng lunch. So daan muna tayo ng Crispy King para mag-take out ng pwedeng kainin. At ayun, sa loob ng isang oras sa ginugol ko sa pagpunta ng bahay, pag uwi ko dun sa bahay, na surprise na naman ako mga lodi. Kasi ayun, bigla nakalabas na yung mga plato namin, tapos inayos na rin ni Commander yung mga condiments ko. Although hindi pa siya kompleto, pero natuwa ako. Kasi feeling ko alam niya talaga na isa yung kusina sa mga gusto kong maayos agad. Pati yung mga gamit ko sa pagluluto, yun ang mga pinakauna niyang sinino. Okay, so tara, kakain muna tayo guys. At ako yung nagugutom na. Sobrang nagugutom na ako. I feel so hungry already. I feel so hungry, kanina pa talaga. Wala pa akong kain. Ang kain ko, almusal pa lang. Tapos, konting subo lang. Kain muna tayo. Yung mga gamit na kami rito. So, bibili pa ako ng regulator, ng LPG. Kasi wala pang regulator, wala pa rin laman yung LPG. Pero sa kanya yan, ang importante, medyo maayos na yung bahay. Tapos, umorder na rin pala ako ng isang storage rack. Dalawa para sa mga gamit at mga gamit sa kusina. So, probably around 4 days okay na to lahat. Nakakapagod sa totoo lang maglipat, pero well, nakakatuwa na nakakaya namin gawin yung ganito. Nakaka-proud din kahit pa paano. At ayun na nga guys, hindi pa man kami nakakalipat ng tuluyan, pero may mga lesson na agad ako natututunan. Marami pala kaming kayang gawin ni Commander basta nagtutulungan kaming dalawa. Yung mga nagsasabi dyan na hindi na practical yung ginawa ko kasi may libreng bahay na ako pero pinili ko mag-rent. Valid naman yung mga feelings tapos opinion nyo guys. Ganon din kasing iniisip ko dati. Pero syempre, may mga bagay kayong hindi maintindihan pag hindi nyo pa nagagawa personally. Nung mag-decide kami ni Commander na gawin to, alam namin may hirapan kami sa umpisa. Pero alam rin namin na things will work out just fine basta magkasama kami at magtutulungan. And kung makikita nyo naman, from this to this. O diba? Hindi pa man kami tapos pero naging mas maaliwala siya at mas malinis siyang tingnan kaysa dati. And that is it for part 3 guys. Maraming salamat sa panonood. Kapit lang para sa part 4.